Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, malakas daw yung vibration ng makina niya. Check natin. At bukod doon mga boss, magaspang pa itong under ng makina niya na yung idle niya hindi siya stable. Manginig itong makina na kapag nirevolusyon mo, magaspang yung under niya. At yung usok niyan mga boss, pag nirevolusyon ko, dito lumalabas sa harapan ng makina. Last year pa napacheck up ni customer itong sasakyan niya na ang problema nga daw is engine support. Pero sa diagnose ko, sa Mapler lang ito, iilalim ako mga boss para sure. The best kasi sa pag-check up, i-manual mo para lang naman sigurado. Revolusyon mo! Hop! Meron siyang singaw pero kaunti lang. Dito naman ako sa exhaust manifold sa may gasket niya na dumuduktong dito sa muffler pipe. Yeah! Okay! Okay na! Nakita niyo mga boss, yan yung dahilan kaya magaspang yung andar at mabibrate itong makina. Dahil nga sa may singaw dito sa muffler pipe niya. Na ang sinasabi naman sa akin ni customer na problema dito dahil last year nga napacheck up niya na itong sasakyan niya, yung engine support daw ang may problema. At isa pa sa napansin ko dito mga boss, yung gasket niya dito sa exhaust at intake manifold, basa siya. Nakita niyo mga boss dito sa duktungan ng exhaust manifold at muffler pipe, wala siyang singaw. Pero sa muffler pipe, nandun yung malakas na singaw. Ipa-revolution ko yan. Revolusyon mo! Yeah, patay! Biyak yung muffler pipe mga boss, pero para makatipid kayo, ang diskarte dyan, kayo na magkalas. Tapos dalhin nyo lang siya sa welding shop para malaki yung matipid nyo. At dahil nga sa meron din itong singaw dito sa intake at exhaust manifold gasket, kakalasin ko na rin yan mga boss. Unang-una, para malinis ko na rin itong intake at exhaust manifold. Sigurado naman makarbon na yan. Biro nyo naman, 2004 model pa itong sasakyan ni customer. Hindi niya pa raw napakalinisan itong intake manifold niya. Kaya ngayon, pwedeng-pwede na. Unang-una, may dahilan naman dahil singaw na nga dito sa gasket niya. At napakamura lang naman ng gasket nito mga boss. At sa pagkalas naman ng intake manifold nito mga boss, unahin yung tanggalin dyan itong inlet hose ng air filter nyo na dumuduktong dito sa intake manifold. Pag natanggal nyo na yan, pati itong air filter, kumuha ka ng box wrench sa number 12. Tanggalin mo naman yung 4 na bolt dito sa heat shield nya. Basta lagi nyo lang tatandaan, pag galing sa andar itong sasakyan nyo at tinanggal nyo itong heat shield, samahan nyo lagi ng pag-iingat para hindi kayo mapaso. At pag natanggal nyo na yung heat shield ng exhaust manifold, dito ka naman ngayon sa mga bolt ng intake at exhaust manifold mo. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 12. Mayroon ka dyan tatanggalin na 16 na bolt and nut. Ang diskarte dyan mga boss para hindi kayo mahirapan, luwagan nyo muna lahat ng mga bolt and nut dito sa intake at exhaust manifold. Pag naluwagan nyo na siya, tsaka nyo ngayon i-manual. Nakita nyo yung ginagawa ko, di ba? Minamanual ko na siya isa-isa para matanggal ko itong bolt and nut. Ganun ang diskarte para hindi kayo naiinip at masaya kayo nagtatrabaho. At iwasan nyo mga boss yung habang nagtatrabaho kayo, naiinis kayo tapos nagmumura kayo. Masama yun. Imbis na tutulungan ka ng Diyos sa ginagawa mo, iiwanan ka. Pero pag nakita niyang namumroblema ka na, tapos nagsisikap ka naman para magawa mo yung sasakyan mo, nako, kahit hindi ka niyan humiling, ipapaisip niya sa'yo kung ano naging problema ng sasakyan mo. Ito nga mga boss, pag start pa lang, alam ko na agad ang problema eh. Ikaw mo nagbablog ako, nilagyan ko ng pasakalye para mas maintindihan nyo. At ang pinaka-importante sa lahat, bago ka magsimula ng gagawin mo, dumalangin ka sa Diyos. Gaya ko, wala naman akong alam na kung hindi ako tutulungan ng Diyos, wala akong magagawa. Ito nga ang ginagawa ko, nakaraan taon pang problema ito ni customer na manginig daw itong makina niya. Pero nung pagdating ko, alam ko kaagad kung ano sira niya eh. O gaya yan mga boss, natanggal ko na yung mga bolt dito sa intake manifold. O di ba? Yan tinuturo ko mga boss, yan yung parte ng gasket na meron siyang singaw. Ilapit ko itong camera mga boss para mai-close up ko itong cylinder head. Nakita nyo naman di ba makarbon na siya. At dahil nga sa nakalas ko na itong intake manifold pati yung exhaust manifold mga boss, iilalim na ako dyan. Tatanggalin ko na itong muffler pipe nya.
Siya nga pala mga boss, para hindi kayo mahirapan magtanggal ng mga bolt niyan dito sa muffler pipe, basain nyo muna siya ng penetrating oil, tsaka nyo ngayon siya luwagan gamit yung socket wrench na number 19. Pag ganyan kasi ang diskarte nyo pag nagtatrabaho, mas madali kayong makakagawa at hindi kayo masyadong pagod. At dahil sa na-disengage nyo na itong muffler pipe na kumukonek dito sa exhaust manifold, gamit ka ulit ng penetrating oil mga boss, isprayan mo ulit yung mga nut nyan para nga pag niluwagan mo, hindi ka masyadong mahirapan. At dahil nga sa na-sprayan ko na yan ng penetrating oil, gumamit ako ng socket wrench na number 19 para matanggal ko yung dalawang nut dito sa muffler pipe na dumuduktong dito sa exhaust manifold. Pag natanggal nyo na yung dalawang nut dito sa muffler pipe, pwede mo na ngayon hugutin yan. O, diba? Natanggal ko na itong muffler pipe nya. Balik muna ako dito sa ibabaw ng makina mga boss. Baka tuluyang bumagsak itong exhaust manifold nya. Ito na yung exhaust manifold niya mga boss, binabad ko na yun sa gasolina para luminis siya at matanggal yung carbon. Ito naman ngayon yung pipe na isang pirma na lang, putol na yan. Ayan mga boss, yung pinanggalingan talaga ng malakas na usok na dito na lumalabas sa pwesto ng makina ni customer. Dito sa gagawin ko mga boss, ang papalitan ko lang na pyesa dyan, itong exhaust intake manifold gasket niya. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Yan, papabilihan ko yan si customer. Yan kita nyo na basa na yan. Tapos lilinisan ko yan. Itong pagkakabitan ko ng bagong gasket, kailangan malinis yan mga boss. At ang isa pang parts na pinabili ko, yung muffler pipe gasket, yung bilog. Bilog naman yun. Tapos nagpabili din ako kay customer ng shellac gasket. Siyempre hindi mawawala dyan yung ginamit kong panlinis, yung gasolina. At yung muffler pipe naman ni customer, sabi ko sa kanya, dalhin niya na lang yun sa simpleng welding shop, at least doon mura lang ang singil. Sabi niya nga 250 lang na gastos niya magkano ang quote niyan? 1,000. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Naku po. Dito na nga ako sa intake manifold. Nakita niyo yung pang-apot na tinuro kong butas mga boss, basa na siya. Yun nga ay dahil sa singaw na yung gasket. Sa paglinis ng intake manifold, nakita niyo naman mga boss, ganyan ko lang siya nililinis, brush, tapos gasolina. Tapos nagpabili ako kay customer ng ice cream. Siyempre kailangan natin yun dahil nga sa pag naglinis ka ng intake manifold, wala kang paglalagyan. Kaya importante yun. Siyempre, kinain ko muna yung ice cream bago ko yung ginamit. Ayan na, mga boss, di malinis na siya. Kasama kasi yun sa pagsipag, mga boss. Kapag kumain ka muna ng ice cream bago ka magtrabaho, naku, ang sipag mo. Hindi naman lugi si customer dahil pagtapos mo naman kumain ng ice cream, ihigop ka naman ngayon ng gasolina. Lalanghapin mo yun, hahawakan mo, o diba? O ito na ngayon yung bagong gasket na binili mga boss, nilagyan ko ng shellac gasket yan para siguradong makapit siya at wala siyang singaw pag nilagay ko yung intake manifold. At syempre naman, ang una kong ilalagay dyan, itong malinis na exhaust manifold. Binabad ko sa gasolina yan mga boss tingnan nyo kaya ang linis niya. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure. Kung paano nyo siya tinanggal, dun sa position niya, dun nyo rin siya ibabalik. At huwag kang mag-alala kasi ipapasok mo naman yan sa pinaka-stud bolt niya. Tapos lalagyan mo na lang siya ng mga nut. Nagkwentuhan nga kami ni customer. Biro mo, 2 taon niya na raw pala akong hinahanap. Dahil nga sa tuwing nagpapagawa siya ng sasakyan niya, para maiwas daw siya dun sa bababait, dumadayo pa daw siya sa malayong lugar. Nung una mga boss, ang layo ko sa kanya, 300 meter lang. Ngayon, nung lumipat naman ako, 4 na bahay na lang ang pagitan namin. At 10 buwan na akong nakatira dito, pero hindi pa rin kami magkakilala. Gumawa ng vlog si Negroy na nag-deliver sa akin ng pagkain last New Year. Dahil nga sa nakatag sa akin yun, napanood niya. Yun, nalaman niya, magkapit bahay lang pala kami. Balik na ako sa trabaho mga boss. Sa paghigpit ng mga nut dito sa exhaust manifold, yung tamang higpit lang, wag naman sobra. Abangan nyo sa part 2 mga boss, mahaba itong video. Salamat!